2,000 taon na ang nakalilipas sa panahon ng Mythical Age. Iilan lamang sa mga demonyo at bayani ang nakakaalam na ang hari ng demonyo na si Anos Voldagoad ay gumawa ng isang nakakagulat na kontribusyon sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang sarili upang mailigtas ang sangkatauhan. Sa kasalukuyan, usap-usapan na si Anos, ang kamakailang reincarnated na Demon King, ay babawiin ang kanyang posisyon bilang Demon King. Maaaring muling nagkatawang tao si Anos bilang isa sa mga bagong estudyanteng nag-e-enroll sa prestihiyosong Demon King Academy ngayong taon. Ang isa sa mga mag-aaral, si Misha, ay hindi komportable sa pagpasok ng mga bagong estudyante sa gusali. Bigla siyang nabangga, at nahulog sa lupa ang sulat na hawak niya. Pinulot ito ng isang lalaki, tinawag ang may-ari ng liham sa pangalan na Misha Necron. Kinakabahan siyang nagpasalamat sa kanya at nakita niyang sinusuportahan din siya ng mga magulang ng bata. Iniinsulto sila ng isang lalaki na may royal blood na tinatawag na Zeps dahil sa pag-aaral nila sa paaralan kasama ang kanilang mga magulang, ngunit pareho silang hindi pinansin hanggang sa inaatake niya sila. Kinilala ng batang lalaki ang kanyang sarili bilang si Anos, ngunit halos hindi sila nakapasok sa loob ng silid-aralan. Pinagbantaan sila ni Zeps gamit ang kanyang mahika habang may hawak na apoy sa kanyang kamay. Nang huminga ng kaunti si Anos sa bibig, namatay ang apoy sa kamay ni Zeps. Nagalit si Zeps, ngunit nang sabihin sa kanya ni Anos na huminahon, si Zeps ay naging hindi makagalaw. Ang ibang mga estudyante ay namangha sa pagpapakita ng lakas na ito, ngunit si Anos ay naglakad palayo ng parang walang paki sa nangyari. Ang unang pagsusulit ay isang labanan sa pagitan ng dalawang mag-aaral kung saan ang matatalo ay babagsak habang ang nanalo ay papasa. Naging magkalaban sina Zeps at Anos, at bagamat ipinagmamalaki ni Zeps kung paano niya tatalunan si Anos, ipinakita ni Anos ang kanyang kamanghamanghang mahiwagang lakas sa pamamagitan ng walang kahirap-hirap na pagkatalo sa kanya. Pero dahil hindi naman siya royal blood, kinilala siya ng kanyang mga kaklase bilang hybrid, at imbes na respetuhin siya, pinagtatawanan pa siya ng mga ito. Nakita muli ni Anos si Misha sa kasunod na pagsusulit. Ipinaabot niya ang isang imbitasyon sa kanyang tahanan pagkatapos ng pagsusulit upang ipagdiwang ang pagpasa. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na siya ay pumasa, at sila ay namangha at natuwa. Nang ipakilala niya si Misha sa kanila, pareho silang nag-aakalang nakauwi na siya kaagad ng asawa. Inihatid ni Anos si Misha pauwi pagkatapos ng hapunan. Ang kapatid ni Zeps, si Demon Lord Laird, ay tinambangan sila. Matapos ipakilala ang kanyang sarili bilang Anos Voldagoad, ang tunay na Demon Lord, si Laird ay madaling natalo ni Anos na hindi nabigla at nagtitiwala sa kanyang kamanghamanghang mga kakayahan. Sa isang huling pagbabalik tanaw, tinulungan ni Hero Canon si Anos Voldagoad sa pagdadala ng kapayapaan sa lahat ng mundo pagkatapos niyang isakripisyo ang kanyang buhay. Bago pumanaw, hiniling niya na maging magkaibigan sila ni Canon kung siya ay muling ipanganak. Sa kasalukuyan, sa kanyang unang araw ng klase muling nagkita sina Anos at Misha. Nalaman niya na naniniwala ang lahat na si Avos Daihelvia ang unang Demon King. Ngunit maling Demon King ang naipasa-pasa sa loob ng libu-libong taon na nagpabigla kay Anos. Sa mismong sandaling iyon, ang kanilang homeroom teacher, na isa ring demonyo ng royal blood, ay pumasok sa silid, ipinakilala ang sarili bilang si Emilia Ludwell, at nanghihingi ng mga voluntaryong maglingkod bilang mga team captain para sa isang paparating na pagsusulit. Nag-aalok si Anos na pamunuan ang pangkat ngunit tumanggi ang kanyang instruktor na gawin ito. Sinabi pa niya na ang mga mag-aaral na nakasuot ng puting uniforme kung minsan ay tinutukoy bilang mga hybrid, ay hindi pinahihintulutang maglingkod bilang mga pinuno ng pangkat. Ngunit sa kalaunan ay sinang-ayunan ito ng instruktor ni Anos, sa kondisyon lamang na kung hindi siya makapasa sa pagsusulit, kailangan niyang umalis sa paaralan. Gayunpaman, pinaninindigan ni Anos na gusto niyang ipakita na ang mga hybrid ay katumbas ng royals. Nalaman ni Anos na si Misha ay may kapatid na babae na tinatawag na Sasha na nag-aaral sa parehong paaralan sa panahon ng pagpapakilala ng pinuno ng mga pangkat. Dahil pareho silang pareho ng mga magulang, nagtataka siya na si Misha ay nakasuot ng puting hybrid na damit habang si Sasha ay nakasuot ng pulang royals na damit. Nang matapos ang klase, si Misha ang nag-iisang miyembro ng pangkat ni Anos, ngunit nilapitan sila ni Sasha at pinagtatawanan ang kanyang kapatid. Hinarap ni Sasha si Anos gamit ang Demonic Eye of Destruction nang protektahan niya si Misha, ngunit nabigla siya nang makitang may kakayahan itong gawin ang parehong bagay.
Tinanggihan ni Sasha ang kanyang imbitasyon na sumali sa kanyang squad para mas maging malapit sila ng kanyang kapatid. Nakilala ng husto ni Ano si Misha at nalaman niyang isa siyang outcast sa kaklase. Nilapitan ni Sasha sina Anos at Misha pagkatapos ng klase at hinahamon sila sa isang labanan para sa pagsusulit sa kompetisyon ng koponan. Kung sino man ang matalo, gayunpaman, dapat sumali sa nanalong koponan. Ang mga mag-aaral ay lumahok sa araw ng pagsusulit sa kompetisyon upang ipakita ang kanilang mga kakayahan. Nagsimula ang hidwaan sa pagitan ng squad ni Anos at sa squad ni Sasha. Sa kabila ng mga akusasyon laban sa kanya, madaling natalo ni Anos ang kanyang mga kalaban gamit ang isang hanay ng mga makapangyarihang spell, habang ang mga mahiwagang kakayahan ni Sasha ay mahina kung ikukumpara sa kapangyarihan ni Anos. Dahil sa terms ng kanilang kontrata, walang opsyon si Sasha kundi ang sumali sa squad ni Anos. Kasunod ng mga pagsubok, iniuwi ni Anos sina Sasha at Misha upang batiin sila sa kanilang tagumpay. Tuwang-tuwa na naman ang kanyang mga magulang, dahilan para maniwala silang naiuwi na niya ang kanyang pangalawang nobya. Sinamahan ni Ano sina Sasha at Misha pauwi ng gabing iyon pagkatapos nilang lahat kumain. Napapansin din niya na medyo nagkakalapit na ang magkapatid. Pagkatapos, nagkasundo ng tuluyan ang magkapatid ng dahil kay Anos. Dahil sa kanyang kahangahangang kakayahan, patuloy na nakuha ni Anos ang atensyon ng kanyang mga kasamahan, ngunit ang ilan sa kanila ay naging mas sabik na ibagsak siya. Ipinangako ni Anos kay Misha na ang anumang ibigay niya sa kanyang kapatid ay magiging katanggap-tanggap kapag ipinagtapat nito sa kanya na wala siyang ideya kung ano ang iregalo sa kanya para sa kanyang kaarawan. Kaagad pagkatapos magtanong si Misha tungkol sa kanya, pumasok si Sasha sa silid-aralan at humanap ng upuan sa tabi nila. Magbibigay ng lecture ang isa sa 7 Elder Demon Emperors, ang pahayag ng kanilang homeroom teacher na si Emilia habang papasok siya sa silid-aralan. Ipinaliwanag ni Sasha ang background ng 7 Elder Demon Emperors kay Anos na nagsasabing hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanila. Ang isa sa mga demonyong Panginoon na tinatawag na Eves Necron ay pumasok sa klase. Nang maglaon, nalaman ni Anos na sina Sasha at Misha ay nakalink sa demonyong ito. Biglang tumayo si Anos at formal na sinalubong si Eves pagkapasok niya sa silid-aralan, ngunit hindi siya maalala ni Eves. Inamin din ni Eves kay Anos na nakalimutan na niya ang lahat mula 2,000 taon na ang nakakaraan. Nagulat ang lahat sa klase nang idiniin ni Anos ang kanyang kamay sa noo ni Eves para maalala siya. Magsisimula ang klase, at natutunan ng mga mag-aaral ang top secret magic method na ginamit ng Necron family. Kasunod ng mga lektura, nagkaroon ng maikling pag-uusap sina Anos at Eves kung saan ipinaalam ni Eves kay Anos na ang kanyang mga alaala mula noong 2,000 taon na ang nakalilipas ay nawala at na ang isang tao na tinatawag na Avos de la Villa ay nagpapanggap bilang ang Demon Lord. Para sa pagsusulit, inutusan ng mga guro ang kanilang mga estudyante na pumasok sa Demon Palace at magtipon ng mga mahiwagang bagay mula sa gusali. Ngunit dahil doon siya nanirahan noon, alam na ni Anos ang palasyo. Ang grupo ay nagtatakda sa kanilang misyon upang mahanap ang Sword of Destruction na kinakailangan para sa tagumpay. Para sa kaarawan ni Sasha, inirerekomenda ni Anos ang isang pakikipagsapalaran upang nakawin ang balabal ng Phoenix, isa sa kanyang mga ari-arian upang matulungan ang kanyang apoy na kapangyarihan. Nang sa wakas ay mahanap na nila ang robe at scepter, sinaksak ni Sasha si Misha nang hindi nalalaman ni Anos. Nanindigan siya na hindi siya kailanman kakampi at naghihintay lamang siya ng pagkakataon na ipagkanulo sila nang mahanap siya ni Anos. Iginiit ni Anos na siya ay nagsisinungaling dahil ang kanyang malademonyong mga mata, na dapat ay bumukas bilang tugon sa matinding emosyon, ngunit ito ay hindi bumukas. Tumakbo palayo si Sasha dala ang robe at scepter habang nagkukunwaring galit kay Misha. Nalaman niya na hindi siya nakatalagang umiral at na sila ni Sasha ay maglalaho sa sandaling sila ay 15 taong gulang. Sa isang pagbabalik tanaw sa ibang pagkakataon, ipinakita si Eves na hinahati si Sasha sa 2 persona bago siya isinilang. Matapos makumplito ang operasyong ito, ipinaliwanag ni Eves na ang kambal ay magsasanib bilang isang malakas na demonyo kapag sila ay umabot sa edad na 15. Sa kabila ng katotohanang malapit ng pumanaw si Sasha, nais ni Misha na makipagkasundo sa kanya. Pumayag si Anos na tulungan siya, hinabol nila si Sasha at sa huli ay naabutan siya.
Nang tanungin ni Misha si Sasha kung hinahamak niya siya, ipinahayag ni Sasha na sasagutin niya siya kung kaya ni Anos ang mahika sa bilog na kanyang ipinatawag, at pagkatapos ay hinahamon niya ito sa isang labanan. Sa sandaling tanggapin ito ni Anos, walang kahirap-hirap na dinaig ni Anos si Sasha. Sa isang flashback, ang mga bahagi ng kasaysayan ni Misha at Sasha ay ipinahayag. Nagiging malinaw na si Sasha ay naghahanda kay Misha na kasuklaman siya para sa partikular na sandaling ito sa nakaraang 15 taon. Ang tanging kondisyon para ayalay niya ang kanyang buhay kay Misha ay ang itakwil siya nito. Ngunit hindi siya itinakwil ni Misha, at silang dalawa ay muling nagkasundo. Sinabi ni Anos na maaari silang makiisa sa kanilang mga hindi pa isinisilang na sanggol at maipanganak bilang aktwal na kambal na babae kung ibabalik niya sila sa nakaraan. Pinutol sila ni Eves habang sinisimulan nila ang pamamaraan at sinaksak si Anos sa puso. Mabilis na gumaling si Anos at inatake si Eves, ngunit si Hugo Lerevez, ang tagabantay ng oras, ay dumating at pinagbawalan si Anos na makialam sa oras. Sa halip, ginamo niya ang sugat ni Eves at binigyan siya ng atas na sirain si Anos. Ngayong may kakayahan na si Eves na manipulahin ang oras, maging si Anos ay napilitang huminto at isaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian, na naging dahilan upang muli siyang masugatan ni Eves. Gayunpaman, kapag si Anos ay agad na nabuhay muli, na nagiging sanhi kay Eves upang aipos ang oras. Sina Sasha at Misha ay sinabihan ni Anos na kung susundin nila siya, aalagaan niya ang anumang kawalang katarungan sa kanilang paraan. Ipinadala niya sina Sasha at Misha na sumanib sa kanilang mga hindi pa isinisilang na sarili dahil pareho silang nagpahayag na maniniwala sila sa kanya at ipagkakatiwala ang kanilang sarili sa kanya sa ngayon. Pagkatapos ay pinatay si Eves at binuhay muli. Ang lahat ng kanyang mga alaala ay ibinalik sa kanya ni Anos na pagkatapos ay ipinaliwanag na si Eves ay nagtaksil lamang sa kanya dahil ang isang taong nagtatrabaho para kay Avos del Havia ay sinira ang kanyang mga alaala. Ipinadala niya siya upang tingnan ang iba pang Elder Demon Emperor sa pagsisikap na matuklasan kung sino ang pumatay sa kanya at matonton si Avos del Havia. Sina Sasha at Misha ay bumalik. Kasama ang Phoenix Cloak na ibinigay niya kay Sasha, nag-aalok din siya kay Misha ng isang singsing mula sa kanyang koleksyon upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Sa isang flashback, ipinakita si Anos na hinahangaan niya si Shin, isa sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga nagawa. Kaya ibinigay niya sa kanya ang kanyang kahilingan na mabuhay mula, ngunit may isang kondisyon. Babalik si Shin nang wala ang kanyang mga kakayahan at alaala dahil hindi siya gaanong sanay sa source magic. Isang maharlikang estudyante na kilala sa kanyang husay sa espada ang pumapasok sa paaralan, sabi ni Emilia, ang homeroom teacher, sa kasalukuyan. Sinabi rin niya na ang koponan ni Anos ay makakakuha ng marka na 70 sa halip na 100 dahil ang scepter na kanilang isinumite ay nawawala. Galit na galit si Sasha at sinabing hindi ito makatarungan, at sinang-ayunan ito ng isang hybrid na si Misa. Pagkatapos ng aralin, sinabi ni Misa kay Anos na siya ay isang Unitarian. Inihatid niya sina Anos, Sasha, at Misha sa lugar ng pagpupulong ng Unitarian Congregation. Ipinagtapat ni Misha na ang kanyang ina ay isang espiritu at ang kanyang ama ay isang prinsipe. Bagamat hindi pa siya nakakausap, inabot ng kanyang ama ang isang espada. Nakatanggap si Anos ng kahilingan mula kay Misa at sa iba pa niyang mga kaklase sa Unitarian na sumali sa kanyang squad, at kung magtagumpay sila, tatanggapin niya sila. Nagsimulang magturo ang Academy ng mga Magic Sword Techniques, ngunit si Anos at ang transfer student na si Leigh Grandsley lang ang may kakayahang gumamit ng mga ito. Sa labis na pagkadismaya ni Emilia, sila ay hinihiling na sumali sa pangkat ni Anos sa klase anuman ang kanyang maharlikang ranggo. Tumanggi si Anos, ngunit kung makikipagsanib puwersa lamang si Leigh kay Misa at sa iba pang Unitarian upang labanan siya sa susunod na laban sa pagsubok ng koponan. Hinarap ni Anos si Leigh sa tunggalian, habang sina Misha at Sasha ay nakaharap sina Misa at mga Unitarian. Sa wakas ay nag-aangkin ng tagumpay, si Anos ay nag-isip na si Leigh ay isang reinkarnasyon ng isang tao mula sa kanyang nakaraang pag-iral. Sa kanilang susunod na laban, nanumpa si Leigh na magtatagumpay laban kay Anos. Ipinaabot ni Anos ang isang imbitasyon kina Leigh, Misa, Sasha, at Misha para sa hapunan pagkatapos ng labanan. Ipinakilala sina Leigh at Misa bilang mga miyembro ng kanyang koponan doon, at gaya ng dati, masayang pinalakpakan ng kanyang mga magulang ang kanyang tagumpay. Pinuri ni Leigh si Misa sa pagsuporta sa kanya sa buong laban habang nasa labas sila at ninamnam ang sariwang hangin.
Si Lei at Anos, dalawang mag-aaral, ay napili para makipagkumpetensya sa Magic Sword Competition, sabi ni Emilia. Pagkatapos ng klase, ipinaalam ni Anos kay Lei na naniniwala siyang may hidden agenda. Lumitaw si Misa at pinaalalahanan si Anos sa presensya ni Melhisborn, isa sa 7 Elder Demon Emperors. Nang unang makita ni Meli si Anos, bumagsak siya sa lupa at ipinagtapat na kahit na sa tingin niya ay nawala ang kanyang mga alaala sa isang punto, sigurado siya na si Anos ang demonyong hari ng paniniil. Ina-update niya si Anos sa mga pangyayari sa buhay niya simula nang pumanaw si Anos 2,000 taon na ang nakalilipas. Nakiusap si Meli kay Anos na umalis sa kompetisyon, at sinabi sa kanya ni Anos na pag-iisipan niya ito. Nang makarating sila sa Cat Cafe, lumilitaw si Eves na nakadamit ng pusa at ipinaalam kay Anos na may mas mataas kaysa kay Meli ang tunay na namamahala sa mga Unitarian. Sa araw ng kompetisyon, ibinahagi ni Eves kay Anos ang ilang karagdagang impormasyon na hindi pa niya natuklasan. Mamaya sa araw na iyon, si Lei ay natagpuan ni Anos at Misha sa harap ng North Magic Hospital. Sinabi ni Lei na bumisita sa kanyang ina, ngunit tinanggihan din niya ang alok ni Anos na tumulong sa kanyang paggaling bago sa kompetisyon. Si Eves ay muling tumakbo kay Anos habang nagpapanggap na pusa. Ipinaalam ni Eves kay Anos na si Melhis ay walang kinalaman sa kompetisyon at ang ina ni Lei ay nasa malubhang kalagayan at nasa bingit ng kamatayan. Isang espada ang ibinigay ng kanyang ama kay Ano bago ang kompetisyon. Si Kurt, kapatid ni Emilia, ang unang nakalaban ni Anos na madali niyang natalo. Sa laban sa backstage na nagdin si Lei. Naglalaban si Lei habang nagmamasid sina Anos at Misha sa gilid. Nakita nila na nakasuot ng royalist si Lei habang nagsasalita sa ngalan ng Log North Magic Sword Association. Sinabi niya na binigyan nila siya ng sapat na pera upang mabuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at ang bahagi ng Demon Lord nang harapin siya tungkol dito sa likod ng mga eksena. Ipinahayag din ni Lei na hindi na sila magkaibigan at nagbanta na papatayin si Anos. Ito ay humantong sa isang maikling alitan kung saan si Lei ay umindayog sa Anos. Nang ilapat ni Anos ang kanyang palad sa dibdib ni Lei, natuklasan niya na may dalang contractual na magic ring si Lei na maaaring, sa ilang mga pagkakataon, sirain ang kanyang source. Nagsisilbing bihag si Lei para sa mga royalista, na may ilang uri ng impluwensya sa kanya. Iniharap ni Anos ang kanyang ina at ang grupo ng tagahanga ng mag-aaral ng kanyang espada matapos manalo sa kanyang susunod na laban, pagkatapos ay makita nila ni Misa ang ina ni Lei na si Sheila. Sinabi niya kay Anos na si Lei ay minamanipula ng mga royalista bilang kapalit ng medikal na atensyon. Handang mamatay si Sheila basta't matupad niya ang pangarap ni Lei na hamanin si Anos hanggang sa kanyang limitasyon. Pagkatapos noon, nagalok si Misa na tulungan si Sheila. Dahil dito, pinag-isa ni Anos ang mga espiritu ni Sheila at Misa, na delikado, ngunit handa si Misa dahil nagtitiwala siya kay Anos at dahil sa tingin niya ay dapat masangkot si Lei sa hidwaan sa pagitan ng mga Unitarian at mga Royalista. Habang sinusubukang agawin ang espada ni Anos, napansin ni Emilia si Isabela at ang mga babae. Nakipag-away siya sa mga fangirls. Nabigla si Isabela sa reaksyon ni Emilia nang ang mga babae ay mahinahon na, ngunit masiglang sinabi ni Emilia na ang mga hybrid ay simpleng mga kriminal na nakikinig sa kanyang mga aralin. Galit pa rin siya sa ginawang masama ni Anos sa kanyang kapatid. Tinangka niyang patayin si Isabela, ngunit muling pumasok ang mga hybrid at inutusan siyang tumakas, bilang resulta, siya ay nagtamo ng karagdagang pinsala. Sa kabila ng kanilang pagtutol, sa wakas ay nagawa ni Emilia na patayin silang lahat habang hinahabol si Isabela. Sa kabutihang palad, nagpapakita si Anos doon sa tamang oras upang pigilan siya. Nang magpakita si Anos, pinagaling niya ang lahat ng babae bago pinalamig si Emilia sa lugar. Si Emilia ay ipinadala niya sa isang arena sa isang galit na pagtatangkang patayin siya. Naninindigan siya na para mapagaling siya, dapat niyang kilalanin na siya ang demonyong hari ng pang-aapi. Nagawa niya sa wakas, ngunit pinapatay pa rin siya nito. Para parusahan siya, binuhay muli niya ito bilang isang hybrid. Sinumpa niya siya dahil nagtangka itong magpakamatay. Kahit ilang beses siyang pumanaw, isang hybrid ay palaging malilikha mula sa kanya. Ang huling laban ay magtatampok ng sagupaan sa pagitan ng Anos at Lei. Ang mga espesyal na regulasyon ay inilalagay bago ang tunggalian na nakakaapekto sa parehong Lei at Anos. Talo ang isang lalaki kapag nasira ang kanyang bracelet.
Ang bracelet ni Lei ay isang kagamitan lamang upang bigyan siya ng kalamangan laban kay Anos kahit na ang bracelet ay naayos na para maubos ang kanilang mga mahiwagang kakayahan. Pinuri ni Lei si Anos sa pagpapanatili ng kanyang fighting spirit sa kabila ng pagkawala ng kanyang mga kakayahan. Ginamit ni Lei ang kanyang espada upang putulin ang braso ni Anos patungo sa pagtatapos ng the duel, ngunit sa huli ay pinatay siya ni Anos at nakuha ang tagumpay. Pareho silang inilipat sa ibang dimensyon. Doon, napag-alaman na si Meli ang mastermind ng tournament. Si Meli, kasama sina Gaius Anzem at Weidel Anzio, dalawa pang demonyong Panginoon, ay humarap kay Anos. Ngunit kapag hinamon, pinatay ni Lei sina Gaius at Weidel. Iminungkahi ni Melhis ang isang swap matapos aminin na mayroon siyang shiller. Tumakas si Lei sa special jail upang palayain ang kanyang ina kapag tumanggi siya, at inilihis ni Anos si Melhis bilang resulta. Sinalakay ni Meli si Anos, ngunit walang kahirap-hirap na napigilan ni Anos ang kanyang mga spell. Si Melhis ay tumakas sa isang ganap na lugar kung saan niya sinalakay sina Lei at Sheila matapos makita na si Anos ay nagsisimula ng mabawi ang kanyang lakas. Habang naghahanda si Meli na talunin sila, nagbago si Sheila sa kanyang natural na anyo, isang espada. Nilalazlaz ni Lei ang walang katapusang espasyo gamit ang espadang ito. Pagkatapos, hinamon ni Anos si Melhis. Siya ay natalo sa kanya, at siya ay pinalaya mula sa kanyang indoktrinasyon. Bumalik siya sa arena at nagmakaawa kay Meli na itaas ang dalawang napatay na demonyo. Nakita niya ang isang lalaki na nakamaskara, na ipinapalagay namin na si Avos Delivaya, ngunit bago pa siya makalapit ni Anos, nawala ang figure. Ang kompetisyon ay kinoronahang si Anos ang kampyon. Pagkatapos ay idineklara niya na ang kanyang ama, na nagpanday ng talem para sa kanya, ay nahawaan ito ng pag-ibig na kung paano ito tumulong sa kanya sa pagkapanalo. Ang kanyang ama ay lumuluha. Binuhay niya si Lei bago din buhayin si Sheila. Ganap na siyang gumaling at mukhang nasa mas mabuting kalusugan na siya ngayon. Si Meno Historia, isang bagong homeroom teacher, ang namamahala sa klase ni Emilia sa kasalukuyan. Ipinahayag niya na ang mga mag-aaral ay lalahok sa mga interdisciplinary humanities na kurso. Pagkatapos ng pagsasanay, sina Anos, Misher, Sasha, Lei, at Misa ay nakikibahagi sa isang laban sa pagsasanay sa field. Pagkatapos nito, dinala ni Anos si Lei sa isang lokasyon kung saan itinago niya ang lahat ng kanyang personal na espada at inutusan siyang pumili ng isa. Pagkatapos ay pumili siya ng isang espada na pag-aari ng matagal ng lingkod ni Anos. Maaring si Lei ang reincarnation ng bayaning kanon, ayon kay Anos. Ang mga mag-aaral mula sa mga klase 1 at 3 ay hinihiling na pumunta sa Girodite makalipas ang ilang linggo. Kapag nagsimula na ang inter-academy lessons, pumunta silang lahat sa Girodite. Sa loob ng ilang segundo, na-teleport ni Anos sina Lei, Misha, Sasha, at Misa sa lungsod. Sa kanilang paglalakbay sa Hero Academy, sina Anos at Sasha ay naglibot sa lokal na lugar. Naabutan nila ang third-year student na si Eleanor Bianca, na tumangging papasukin sila dahil mga tagalabas sila. Hinakay niya sila sa paaralan kapag nakilala nila ang kanilang sarili bilang mula sa Demon Academy. Pagpasok nila sa isang silid-aklatan, iniharap sa kanila ni Eleanor ang isang libro tungkol kay Hero Canon. Tinangka ni Sasha na punahin ang pagkatalo ni Canon sa demonyong hari ng pang-aapi ngunit pinatahimik ni Anos. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanila ni Eleanor ang tungkol kay Gerva Canon at isang grupo ng mga bayani na sumailalim sa reincarnation. Nakatagpo sila ng isang bata na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang reincarnation ng unang puso ni Hero Canon. Dumating din sila sa Laos Jilfer, isang ibang mag-aaral na tumututol sa pag-angkin ni Canon na siya ang kanyang muling pagkakatawang tao. Sinaktan ni Jilfer si Anos, ngunit mabilis siyang pinalayas ni Anos, pinabagsak si Jilfer. Ang mga mag-aaral sa ikatlong taon na Demon Academy ay dumating sa Hero Academy sa ika-10 araw, at nabigla sila nang matuklasan na si Anos at ang iba pang grupo ay naroon na mula noong araw na sila ay unang umalis sa Hero Academy. Si Anos ay tinanong ni Rivas Aini, isang third-year student mula sa Demon Academy, tungkol sa kung paano siya nakalipat sa Hero Academy ng napakabilis. Sumagot si Anos na hindi siya kinikilala ni Aini bilang Demon King sa reincarnation. Ang unang araw ng mga inter-academy session ay nagsisimula sa isang leisure demonstration.
Si Legriano, isang kinatawan ng Hero Academy, ay nakumpleto ng madali ang ehersisyo samantalang si Rivas ay nahihirapan. Nang maglaon ng gabing iyon, lumitaw si Eves sa kanyang nakaugalian na pagbabalat kayo at ibinahagi kay Anos ang ilang sariwang impormasyon na natutunan niya habang ginagawa ang kanyang pagtatanong. Nakita sina Lay at Misa na magkasamang namimili ng shell necklace ng Somabad sina Misha at Sasha. Kinabukasan, hinaharas si Misa ng mga fangirls na gustong malaman kung sino ang nagbigay sa kanya ng kwintas. Sumasang-ayon si Anos na kumuha ng pagsusulit kasama ang kanyang squad kapag nagsimula na ang mga pagsusulit sa Inter-Academy sa Lake Same. Nagpasya si Rivas na gampanan din ang gawain. Bagamat naguguluhan ang kanilang instruktor, napili si Rivas at ang kanyang pangkat na kumatawan sa paaralan sa pagsusulit. Ang pangkat ni Rivas ay nakikipaglaban sa mga mag-aaral mula sa Hero Academy sa panahon ng pagsusulit. Nasa bingit na sila ng kamatayan. Inihayag ni Anos na upang pahinain ang mga demonyo, ang Hero Academy ay dinaya sa pamamagitan ng pagsasama ng banal na tubig sa tubig ng lawa. Galit na galit ang instructor. Ngunit sinabi sa kanya ni Anos na manatiling kalmado. Sa pamamagitan ng pagtatapon ng kanilang mga walang buhay na bangkay sa karagatan, nailigtas niya ang koponan ni Rivas. Bilang paghahanda para sa susunod na round ng Inter-Academy Tests, hinamon ni Anos ang mga mag-aaral ng Hero Academy sa isa pang labanan at gumawa ng spell para sumangga ang lawa. Nagpasya si Misha na magtayo ng kastilyo sa gitna ng dingding. Si Misha ay protektado habang itinatayo niya ang kastilyo ni Anos na nag-teleport sa kanyang sarili at Misha sa gitna. Kakaharapin ng mga estudyante ng Hero Academy si Anos, kabilang si Bianca, isang babaeng estudyante na sinasabing the reincarnation of Canon. Tinangka nilang salakayin si Misha sa loob ng kuta na kanyang itinatayo, ngunit madaling pinalihis ni Anos ang kanilang mga suntok. Nang matapos ni Misha ang pagtatayo ng kuta, sina Sasha at Lay ay humarap kay Jelfer at nagtagumpay. Pagkatapos ay hinarap ni Anos sina Legriano at Bianca. Gumagamit sila ng magic para gawing mas malakas ang kanilang sarili, ngunit tumugon si Anos sa pamamagitan ng pag-utos sa fan club na kantahin siya ng cheer song, na kakaibang nagpapalakas din sa kanya. Isang kakaibang boses na nagtuturo sa mga estudyante ng Hero Academy na lipulin ang mga demonyo ay maaaring marinig ng lahat sa puntong ito. Ito ay isang magic na ginagamit sa brainwash ng mga tao. Inilabas ni Bianca ang salamangka laban sa babala ni Anos na huwag nang magpasabog. Inanyayahan ni Eleanor si Anos na pumunta sa shrine nang makuha ni Anos ang kaluluwa ni Bianca at marinig ang pagsusumamo nito para sa kanya. Nasa shrine si Misha nang makatagpo siya ng galit na si Diego, ang direktor ng Hero Academy. Sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng isang kasuklam-suklam na halimaw, sinaktan niya siya. Nang makitang halimaw ang aktwal na anyo ni Diego, nagpakita doon si Anos at itinapon siya sa dingding at sa kabila ng pasilyo. Nang makatagpo ni Misha at Anos si Eleanor pagkatapos patayin ni Anos si Diego, ipinagtapat ni Eleanor na siya ay Magic Eleanor nang tanungin nila kung sino siya. Ibinunyag ni Eleanor na siya ay ginawa gamit ang ipinagbabawal na salamangka, na siya ay human magic, at ang kanyang espiritu ay nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng iba na may mga espesyal na kakayahan. Upang matulungan ang mga mag-aaral sa Hero Academy, hiniling niya kay Anos na palayain siya sa kanyang pagkaalipin. Sumunod si Anos. Sa sandaling mapalaya si Eleanor mula sa kanyang pagkakulong, bumalik sa realidad ang mga mag-aaral. Ang pag-iral ni Eleanor, at kung paano pinatay si Canon ay inihayag lahat, kasama ang simula ng Hero Academy, ang mga mag-aaral, at si Eleanor mismo. Ipinagtapat niya na ang pagkamuhi ni Diego sa mga taong demonyo ang naging dahilan ng lahat ng ito. Ang kanyang trabaho ay gumawa ng mga spirit clone, na tinutukoy niya bilang kanyang mga anak, mga biktima ng puot na ninakaw ang kanilang buhay. Nakiusap si Eleanor kay Anos na patayin siya dahil sa pakiramdam niya ay karapat-dapat siya rito, ngunit tulad ng kahandaan ni Anos na sumunod sa kahilingan ni Eleanor, isang anak na babae na tinatawag na Zesha, ang babaeng reinkarnasyon ng bayani na Canon, ay lumitaw at nakiusap kay Anos na iligtas ang kanyang ina. Nangako si Anos na paligayahin ang lahat ng mga anak ni Eleanor sa halip na patayin siya. Nakilala sila ng clone ni Diego, gayunpaman. Biglang lumitaw ang isang misteryosong lalaki na nagsasabing siya si Avos del Havia at tatlo sa mga Elder Demon Emperors. Sinasabi sa kanya na sa sandaling mawala si Anos, balak niyang baguhin ang takbo ng kasaysayan at patayin ang mga bayani.
Idineklara ni Avos de la Villa ang digmaan sa sangkatauhan makalipas ang ilang araw. Nakiusap si Anos sa demonyong emperador na labanan ang makapangyarihang mga mandirigmang Avos matapos talunin ni Aeneas at ng kanyang mga kasama ang ilan sa mga tauhan ng huli. Nagpasya si Anos na kunin si Avos de la Villa ng mag-isa. Pagdating ni Anos sa kastilyo, nagsimulang mag-away ang dalawang lalaki, at napagtanto ni Anos na si Lay, ang lalaking nakasuot ng maskara, ay talagang muling pagkakatawang tao ni Canon. Sa isang huling pagbabalik-tanaw, ipinaalam ni Lena, ang ina ng lahat ng mga espirito, sa espirito na siya ay naglalakbay sa Devil's Gate. Si Nosgallia, ang ama ng mga Diyos, ay lumabas nang wala sa oras at ipinahayag na si Lena ay napili upang manganak ng isang pambihirang bata na papatay sa demonyong haring si Anos. Si Lena, gayunpaman, ay tumutol. Ilang sandali pagkatapos si Anos at ang isa sa kanyang makapangyarihang mga general ng demonyo, si Shin, ay nagpakita doon at iligtas si Lena sa pamamagitan ng pagsira sa katawan ni Nosgallia. Ipinakita si Anos na pumapasok sa Demon King Academy sa kasalukuyan. Nakilala niya sina Sasha, Misha, at ilan sa mga miyembro ng fan club niya. Ang iba pang miyembro ng fan club ay kinukot siya sina Misa at Lay tungkol sa kanilang relasyon pagdating nila, ngunit dahil sa kahihiyan, tahasang itinanggi ni Misa ang anumang chemistry sa pagitan nila. Nang maglaon, ang kanilang homeroom instructor ay pumasok sa silid-aralan at inanunsyo ang dalawang bagong recruit para sa Hero Academy, na ipinahayag na sina Eleanor Bianca at Zeshia Bianca, ang anak na babae na kanyang iniligtas. Bago magpasalamat sa kanya at humiling na sumali sa kanyang pangkat, umupo sina Eleanor at Zeshia sa tabi ni Anos. Ipinaalam sa klase ni Erdoned Ditijon, ang bagong homeroom teacher, na si Anos, hindi si Avos de la Villa, ang tunay na Demon Lord. Si Ditijon ay miyembro ng 4 na masasamang royals sa loob ng higit sa 2,000 taon bago ang kapanganakan ng 7 demonyong Panginoon. Tinanong ni Anos si Erdoned kung bakit siya nasa loob ng katawan ng ibang tao. Binuhay siya ni Anos at bumalik sa kanyang upuan matapos siyang bigyan ng malupit na lectire at pinatay siya sa harap ng buong klase. Gayunpaman, sa sorpresa ng mga manunood, ipinagpatuloy ni Nosgallia ang aralin gaya ng dati. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Anos sa kanyang mga kaibigan at subordinate na si Nosgallia ay magtuturo lamang sa paaralan kung kailangan niyang tuparin ang isang pangako sa isang tao. Tinitingnan niya ang taong tinutulungan ni Nosgallia sa pamamagitan ng pagtuturo sa Demon Academy. Sa kalaunan ay nalaman niya na sinusubukan ni Nosgallia na tuparin ang isang pangako sa anak ng Diyos na sa kalaunan ay tuklasin siya. Tinanong siya ni Sasha kung ano ang balak niyang gawin tungkol dito sa sandaling talakayin niya ito sa kanyang mga subordinate, at sumagot si Anos na susubaybayan niya ang anak ng Diyos na ito at ilagay sila sa kanilang lugar. Nagsimula si Anos ng ilang pagsisiyasat bago mag-aral si Eleanor matapos magpasya ang kanyang mga tagasunod na hatiin sa mga grupo upang malaman kung sino ang maaaring maging anak ng Diyos. Habang nangyayari ang lahat, ipinaalam ni Misa kay Lay na wala siyang nakitang impormasyon tungkol sa anak ng Diyos. Nagtataka din siya kung sino ang individual. Inipon ni Lay ang bahagi ng alahas na ibinigay niya sa kanya noon at inutusan siyang panatilihing malayo sa labanan hanggat kaya niya. Pumasok ang isang lalaki at sinabing ang kanyang pangalan ay Garrett Azrama. Samantala, ipinaalam ni Anos sa kanyang fan group na balak niyang magsama-sama ng isang kagilehil-alas na prosesyon upang ipahayag na siya ang kamakailang nabuhay na Demon King. Karagdagan pa, hinimok niya sila na magsulat ng isang awit na magsasama-sama ng mga tao at mga demonyo sa araw na iyon. Gayunpaman, bigla silang pinigilan ni Sasha at Misha upang ipaalam sa kanila na ilan sa mga kasamahan ni Anos ang napatay ng hindi pa nakikilalang salarin. Nang sabihin ni Misha at Sasha na malalaman nila kung sino ang masamang tao, binalaan sila ni Anos na maaari silang makipaglaban sa isang demonyong general mula sa higit sa 2,000 taon na ang nakakaraan. Si Misha at Sasha, gayunpaman, ay hindi nababahala dito at agad na tumulong sa iba pa nilang mga kaibigan. Tumakbo si Anos sa loob ng kanyang kastilyo pagkatapos nilang umalis upang makita si Melhis na nakikipaglaban sa isang estranghero. Si Melly ay sumailalim sa spell ng isang estranghero na nagsasabing siya si Zek Osman na pumipigil sa kanya na maipanganak muli. Binalaan ni Zek si Anos na kung tutugan siya sa lahat ng 3 sa kanyang mga katanungan na May 18 mga pagtatansya, aaminin niya ang pagkatalo. Gayunpaman, kung napalampas niya ang alinman sa mga tanong, pansamantalang mawawala ni Anos ang kanyang mga kakayahan sa loob ng 5 segundo.
Tinanggap ni Anos ang mga kahilingan ni Zek matapos maubos ang kanyang mga hula, at pumirma ang dalawa ng kontrata. Ang unang dalawang tanong ni Zek ay sinagot ni Anos na pagkatapos ay nalaman na ang anak ng Diyos ay isa sa kanyang mga nasasakupan. Pinili ni Anos si Misa nang tanungin siya ni Zek na hulaan kung sino ito. Pinili niya sina Misha at Sasha dahil naniniwala siyang mas malamang na sila ay maging divine twins na ipinanganak na may divine purpose. Agad niyang naunawaan na si Zek ay gumawa ng mga huwad na alaala sa pagsisikap na manalo anuman ang kanyang mga tugon dahil natanggal si Misa sa paligsahan. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Zek na medyo huli na para malaman niya ang katotohanan dahil natalo na siya noong pumirma siya sa kontrata. Si Anos ay agad na inatake ni Zek na sinubukang samantalahin ang katotohanan na siya ay walang kapangyarihan sa loob ng 5 segundo. Gayunpaman, nalampasan ni Anos ang nakamamatay na suntok at pinatay si Zek bago buhayin si Melly. Ipinadala niya si Melly sa pakikipaglaban sa iba habang nagmamadaling lumabas sa pagtugis sa kanyang mga kapwa sundalo. Sina Lei at Misa ay dumating sa isang lalaki na nagpaalam sa kanila na siya ay nagtatrabaho para sa isa sa 4 na kakilakilabot na royals samantala. Sinabihan siyang kunin ang mga espiritu ni Misa. Idinagdag din niya na ang espiritu ni Misa ay maaaring gamitin upang utusan ang iba pang mga espiritu dahil siya ay isang inapo ni Lena, ang ina ng lahat ng mga espiritu. Sa kabila ng lahat ng mga hadlang, ipinagtanggol ni Lei si Misa at pinigilan ang The Stranger na tuparin ang kanyang panata. Ipinaalam ni Sasha sa grupo na si Miss Mano, ang kanilang homeroom teacher, ay kinidnap ni Rinka, na nagkataon na isang babaeng miyembro ng 4 na masasamang royals, habang pinapagaling si Rivas gamit ang healing magic. Sinabi ni Rivas na si Rinka ay may trackang spell sa kanya, kaya maaari nilang malaman kung nasaan siya. Hinabol ni Misha at Sasha si Rinka habang naghahadjas ng mahika. Ayon kay Rika, ginamit lang niya si Miss Mano para akitin sila palayo kay Anos, at sinadya niyang pagsamahin ang kanilang mga kaluluwa bago gamitin bilang mga sasakyan ni Avos del Havea, ang susunod na Demon King. Ang kanyang mga komento ay nagpagalit kina Sasha at Misha, at nakipag-away si Sasha kay Rinka, ang ika-4 na masamang royal na nabuhay ng higit sa 2,000 taon, ngunit hindi siya tugma para kay Rinka. Galit na galit sa mga pinsala ng kanyang kapatid, humihikbi si Misha. Ginamit ni Misha ang kanyang malakas na salamangka ng yelo para salakayin si Rinka, ngunit pinalihis ni Rinka ang kanyang mga welga at sinaksak siya ng mga kristal na yelo upang talunin siya. Ngunit siya ay nabigla ng mabuhay si Misha at ihayag ang kanyang tunay na kakayahan sa alamat. Ang saklaw ng mga kakayahan ni Misha ay namangha kay Rinka, at ang dalawa ay naghahanda para sa isang mabangis na tunggalian. Habang nangyayari ang lahat, matapang na nakikipaglaban sina Eleanor at Zesha laban kay Zabro, isa pa sa 4 na masasamang royals at isang tenyente ng Scarlet King. Nagawa ni Eleanor na labanan si Zabro sa huling segundo bago ihayag na ang aktwal na susi sa mahika ng tao ay ang mga emosyon. Nagsama-sama si Anos at ang kanyang mga tagasunod para sa isang talakayan matapos talunin ang kanilang mga kalaban, at ibinunyag ni Lei kay Anos ang ikalawang kalahati ng espada ni Misa na nakuha niya sa kanilang kalaban. Nang hinangin ni Anos ang 2 espada pagkatapos na tipunin ang mga ito, ang resulta ay ang espada ni Shin Reglia, isa sa kanyang mga demonyong general mula 2,000 taon bago. Ang fan club ni Anos ay sumabog sa kagalakan nang maabot ang isang heartburn bilang resulta ng kanilang kamakailang teleportasyon kasama si Anos. Ipinaalam ni Anos sa kanyang mga alipors na pupunta siya sa bayan upang alamin kung nasaan ang mga espiritu, ngunit sa halip, nakatagpo niya si Elena, isang batang babae na sinasalakay. Inamin ni Elena na nawala ang kanyang mga alaala ngunit naaalala pa rin niya ang kanyang pangalan matapos siyang iligtas ni Anos. Nang tanungin ni Anos si Elena ng mga direksyon patungo sa espiritong forest, sumagot siya na ang tanging paraan na maaari niyang makita ang mga espiritu ay kung sila ay napakasaya at nagpas siyang lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. Sinabi rin niya na tuwing may eclipse, laging masaya ang mga espiritu. Gayunpaman, binalaan ni Anos si Elena na wala siyang maraming oras, kaya binilisan niya ang paglitaw ng eclipse. Nakiusap si Elena kay Anos kung maaari siyang sumama sa kanya pagkatapos ng eclipse, ngunit binalaan siya ni Michelle laban dito dahil maaari siyang maging kaaway. Pinahintulutan si Elena na sumama kay Anos sa mga hangganan ng mundo ng mga espiritu nang tiyakin sa kanya ni Anos na wala siyang nakitang mali siya sa kanya. Tumawag si Anos sa isang multo na kinilala niyang si Tiffy. Hiniling niya na idirekta niya sila sa espiritong forest.
Hiniling ni Anos na isama siya sa 4 na masasamang royals pagkatapos malaman na sila ay nasa Spirit Academy mula sa mga espirito noong una silang pumasok sa mga kakahuyan ng espirito. Tumakbo sila sa Gillisers, ang Scarlet King, isang miyembro ng 4 na masasamang royals nang makarating sila sa Spirit Academy. Tumugon si Gillisers na hindi niya nilayon na maging ganoon ang mga bagay kapag hinamon siya ni Anos tungkol sa pagpapadala kay Zek sa kanyang kamatayan. Si Edge Cody, ang hari ng Netherlands, ay nakita ni Anos na humarap sa kanya para sa pakikipag-alyansa sa 4 na masasamang royals. Si Enyunyan, isang estudyante sa Spirit Academy. Si Enyunyan pala ay isang punong nagsasalita na nakakandado ng mga pinto ng Spirit Academy at nagbabala sa mga estudyante na hindi sila makakaalis kung hindi sila makapasa sa isang tiyak na pagsusulit. Tanging sino man na nakatanggap ng 70 pataas ang maaaring umalis sa gusali. Binabalaan din niya sila na kapag nabigo sila sa mga pagsubok, sasakupan ng demonyong Fox ang kanilang mga kaluluwa. Gayunpaman, kung sila ay mananaig sa 3 pagsubok, sila ay bibigyan ng isang pulong sa espiritong hari. Gayunpaman, si Anos ay tila hindi nabigla at nangako kay Enyunyan na lahat sila ay makakakuha ng walang kamali-mali na mga resulta sa pagsusulit. Tumawa si Gillisers dito at sinabi kay Anos na wala silang pagkakataong manalo. Inutusan niya si Anos na pumirma ng kontrata sa kanya at binalaan siya na kung sino man sa mga nasasakupan ang bumagsak sa pagsusulit, babawiin niya ang kanyang awtoridad. Ginugugol ni Anos ang susunod na linggo sa pag-aaral ng mga libro at pagbabarena ng lahat ng forks of knowledge mula sa Book of Spirits sa kanyang mga subordinate pagkatapos ng kanyang taya kay Gillisers. Hindi binanggit si Elena sa anumang mga sulatin, na nagiging sanhi ng pagkalito ni Anos dahil ang aklat ng mga espirito ay nagbibigay ng impormasyon sa lahat ng mga espirito. Nang maglaon, ang isang nakasulat na pagsusulit ay kasama sa Anos at sa unang pagsubok ng kanyang koponan, na isinasagawa. Si Zeshia ay nakakuha ng 150 sa 100 habang ang lahat sa pangkat ni Anos ay tumatanggap ng walang kamali-mali na marka. Ikinagalit nito si Gillisers na iginiit na mayroong foul play. Pagkatapos tingnan ng mga script, natuklasan ni Gillisers ang mga tugon na kainahinala, na may nagbibigay ng mga tugon tulad ng, hindi ko alam, o isang blankong pahina. Ipinaliwanag sa kanya ni Anos na bago ang pagkasira, ang katapatan ay lubos na pinahahalagahan at na kahit isang blankong papel ay tumatanggap ng perpektong marka. Idineklara ni Enyunyan ang simula ng ikalawang pagsubok habang tinanong ni Anos si Gillisers sa kanyang paniniwala na hindi sila papasa sa pagsusulit dahil lang sa mali ang kanilang mga sagot. Ngunit dahil nangako si Gillisers na aabisuhan siya kung matatalo siya, hiniling sa kanya ni Anos na tukuyin kung kanino siya nagtatrabaho. Sa kabila ng paunang pagtutol ni Gillisers, kalaunan ay nakuha siya ni Enyunyan na ibunyag ang katotohanan. Ipinaalam ni Enyunyan kay Anos at sa iba pang mga mag-aaral na natipon doon na ang susunod na hamon ay ang 20 hakbang ng junior. Idinagdag pa ni Enyunyan na ang bawat aplikante ay hiniling na pumili ng isang pintuan at isa lamang sa kanila ang may pintuan na may hagdanan patungo sa tuktok ng istruktura. Ngunit ang pagpili ng maling pinto ay maglulukso sa isang kalahok sa isang walang katapusang bangin. Gumawa si Anos ng solusyon para iligtas ang lahat ng ipahayag ni Sasha at ng fan club ni Anos ang kanilang takot na mamatay sa pamamagitan ng pagkahulog sa malalim na butas. Napangiti si Anos sa kanyang sarili nang mapagtanto niya na ang bawat isa sa kanyang mga nasasakupan ay madaling mabubuhay kung sila ay mahulog sa isang napakalalim na hukay dahil ang kanyang espiritu ay magbibigay sa kanila ng kapangyarihan ng reincarnation. Ang tamang hagdan ay naabot ni Lei at Misa, na pagkatapos ay sabay na bumaba sa madilim na hall. Nang makasalubong nila si Genel, ang kidlat na lobo, pinadaan niya sila nang hindi umaatake. Kahit na ikinagulat ni Lei at Misa, umalis sila sa paaralan at pumunta sa isang ruta na patungo sa isang kastilyo. Sumama si Elena kay Anos nang sa wakas ay nakarating siya sa tamang hagdanan pagkatapos pumasok sa pamamagitan ng isang nakatagong entryway. Tinanong niya si Elena tungkol sa kung paano siya nakarating sa naaangkop na lugar pagkatapos tumahak sa maling ruta, ngunit sa kalaunan ay ipinaliwanag niya na nakuha niya ang mga alaala ng isang nakatagong gateway na natagpuan sa pasukan sa bawat napakalalim na hukay. Sina Elena at Anos ay bumaba sa daanan hanggang sa makarating sila sa Spirit Forest. Nararamdaman niya ang kalapitan ng isang hangganan at bigla siyang huminto. Hinahanap ni Anos ang rehiyon para sa mga indikasyon ng ibang dimensyon, at ang kanyang mga pagsisikap ay ginagantimpalaan kapag nahanap nila ang pintuan.
Lumabas sila sa portal upang makita ang kanilang sarili na napapalibutan ng mga bulaklak. Namangha si Ano sa hitsura ni Kilem nang bigla itong lumabas mula sa mga anino. Nang tanungin siya ni Anos tungkol sa kung bakit siya nagre-rebelled laban sa iba pang apat na masasamang royals, sumagot lang siya na si Lord Kilem ay na-spirited away bilang utos ng espiritong hari, na nagpagalit sa kanya sa mga espirito. Inihayag ni Anos kay Elena na si Kilem ay nagkaroon lamang ng split personality na may dalawang magkahiwalay na kaluluwa, na nag-iiwan kay Elena na naguguluhan sa revelation na ito. Si Lei at Misa ay binibigyan ng pagkakataong makausap ang isang espiritong hari samantala. Ngunit maliban kung si Lei ay nakikipaglaban sa espiritong hari at nagtagumpay na hatiin ang kanyang maskara sa kalahati, ang espiritong hari ay hindi tutugon sa mga katanungan ni Lei. Si Lei at ang espiritong hari ay naghahanda sa labanan, ngunit si Lei ay nabigla sa kung paano inaasahan ng espiritong hari ang lahat ng kanyang mga maniobra sa pakikipaglaban. Nasa bingit ng kamatayan si Lei nang tulungan siya ni Misa at ipagkaloob sa kanya ang The Power of Love, isang kapangyarihan na hindi niya kailanman nagkaroon ng pagkakataong gamitin sa kanyang nakaraang buhay. Habang ang lahat ay nangyayari, sina Anos at Lena ay dumating sa isang kontemporaryong gateway, ngunit ang kidlat na lobo na si Jenel ay nagbabawal sa kanila na pumasok. Si Jenel ay natalo ni Anos matapos matuklasan ang kanyang tunay na kalikasan, ngunit nawala din siya kasama si Elena. Bilang karagdagan sa pangakong ililigtas ang kanyang mga kasamahan, inutusan ni Cody si Anos na sundan ang daan patungo sa isang Hathorn. Ipinahayag ni Anos ang kanyang pagkamangha sa mabait na kilos ng bawat tao at sinabi sa kanilang dalawa na umaasa siyang hindi na sila muling mag-aaway bago umalis. Nakatagpo ni Anos si Gilisers habang naglalakbay patungo sa espiritong hari, at inaangkin ni Gilisers na natuklasan ang equation na pinagbabatayan ng lahat ng katotohanan. Ngunit sinabi pa niya na balak niyang gamitin ang teknolohiyang ito para patayin siya. Ngunit pinatay ni Ano si Gilisers sa isang welga. Nang dumating si Ano sa presensya ng espiritong hari, nagulat siya nang malaman na si Misa ay hindi lamang anak ng Diyos kundi ang kanyang espirito ay pinagsama rin sa pinagmulan ng espiritong hari upang makabuo ng Avos Delivaya. Ipinaalam ni Favos kay Anos na ang kanyang pagtatangka na ipahayag ang kanyang sarili bilang ang tunay na hari ng demonyo ay nabigo. Ipinaalam ni Anos sa kanyang mga alipors na pinalitan na ni Misa si Avos Delhavia pagkatapos ng revelation na ito na nagpapamanhid ng isip. Dahil dito, hindi masaya si Lei dahil pakiramdam niya ay responsable siya sa pagbabago ni Misa sa Avos Delhavia. Tiniyak sa kanya ni Anos na huwag mag-alala at babalikan nila si Misa, ngunit hindi hanggang sa malaman niya kung paano ibababa si Avos nang hindi siya sinasaktan. Ipinaalam ni Enyon kay Anos at sa kanyang mga tagasunod na hindi magkakaroon ng ikatlong pagsubok pagdating nila sa Spirit Academy dahil sinabihan siya na huwag silang paalisin. Sa pag-amin niyang wala siyang intensyon na makulong sa Spirit Academy, humingi ng paumanhin si Anos kay Enyon sa kanyang intensyon na saktan siya. Nang hindi inaasahang nagpakita si Cody at ipinaalam kay Anos na nailigtas na niya ang iba pa niyang nasasakupan mula sa lobo ng kidlat, nagulat si Anos. Ipinaalam niya kay Anos na ang ilan sa kanila ay naghihintay sa labas, at ang iba ay naglalakbay sa Del's Gate. Pinuri ni Anos si Cody sa kanyang tulong bago umalis kasama ang iba pa niyang tropa. Nakalulungkot nilinaw ni Elena na hindi nila maaaring tahakin ang parehong ruta kapag tinanong niya ito kung alam niya ang anumang paraan sa labas ng Spirit Academy kapag sila ay dumadaan sa kalsada. Nang magkaroon ng magandang ideya si Elena na humingi ng tulong sa mga espirito, ipinatawag niya si Tiffy at ang iba pang mga espirito at nakiusap sa kanila na akayin sila palabas ng kagubatan ng espirito. Dinala sila ni Anos pabalik sa Del's Gate pagkatapos nilang lisanin ang mga hangganan ng Spirit Forest. Obligado si Anos at ang kanyang mga tauhan na manatiling hindi napapansin pagdating nila. Narinig nila ang Demon Lord at ang kanyang mga tenyente na nadakip sa sandaling nakatagpo sila ni Elio, isang makapangyarihang general ng demonyo. Si Anos, gayunpaman, ay tila hindi nabigla dito at lumabas mula sa pagkakatago bago lumapit kay Elio. Sa hindi inaasahan, si Elio at ang kanyang mga mandirigma ay nagpatira pa sa harap ni Anos na naantig sa ideya na hindi lahat ng tao sa Del's Gate ay itinuturing na si Avos Delhavia ang tunay na hari ng demonyo. Sa kalaunan, maaaring makita ang ina ni Anos na nag-aalala tungkol sa kanya. Nakatagpo ng ina ni Anos si Emilia habang siya ay sinasalakay ng ilang royals habang tumatakbo siya sa mga lansangan para hanapin ang kanyang anak.
Nilapitan ng ina ni Anos ang Royals assailant, ngunit ginagamit ni Emilia ang sarili niyang katawan para harangin siya. Ang ama ni Anos ay namagitan, ngunit nang malapit ng tuparin ng mga royal ang kanilang panata na parusahan ang ina ni Anos, kapag nagpakita si Anos doon, pinunit niya ang royals. Sinabi pa niya na mananatili silang ganoon hanggang sa tuluyang maputol ang hawak ni Avos del Havia sa lungsod. Habang si Emilia ay nagpoprotesta sa alok ng ina ni Anos na higaon at pagkain, kalaunan ay nakumbinsi siya ng ipaliwanag ni Anos na hindi ligtas ang mga lansangan noong gabing iyon. Tinanong ni Emilia kung bakit siya naging mabait sa kanya, lalo na sa lahat ng nagawa niya sa nakaraan, at tumugon siya sa pamamagitan ng pasasalamat sa kanyang pagliligtas sa kanyang ina. Ipinaalam ni Ano sa kanyang mga magulang na mayroon siyang hindi natapos na gawain pagkatapos iwan si Emilia. Sina Sasha, Misha, Lay, at ilang iba pang miyembro ng kanyang squad ay sumusunod kay Ano sa isang lihim na lugar ng kanyang tahanan. Nakiusap siya sa kanila na sumama sa kanya habang pinupulot niya ang kanyang talem, ang alamat na talem ng pagkasira, na nagpapaliwanag na ang paggawa nito ay haantong sa bilangguan ng kanyang palasyo. Nang pumunta si Anos at ang kanyang mga kaibigan sa kanyang kuta, gumamit siya ng itim na mahika upang itago ang kanilang presensya. Gayunpaman, nakatagpo nila sina Rivas Mizmano, at Lady Luce, isang sundalo sa Spirit King's Army, habang papaakyat sila sa tunnel. Nagulat si Anos nang makita niya si Rivas na nakasuot ng Hybrid's badge habang siya ay isang royal. Habang naglalakad siya, sanisigawan niya ito habang medyo hinihila ang shirt niya. Hiniling ni Rivas ang pahintulot ni Lady Luce na palawigan ang kanyang inspeksyon sa rehiyon, at sinabi ni Lady Luce sa kanyang mga tauhan na samahan siya. Nang hindi na marinig si Lady Luce, ipinaalam ni Anos at ng kanyang mga katulong ang kanilang presensya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Anos kina Rivas at Mizmano kung paano naging bahagi ng Avos del Havia si Misa. Sinabi rin niya na kailangan ni Avos ang mythical Sword of Destruction, na pag-aari ng tunay na Demon King, para maging totoong Demon King. Nag-aalok si Rivas na mag-set up ng destruction para mabilis na makuha ni Anos ang kanyang sandata. Kahit na binalaan siya ni Anos laban dito, hindi mapigilan ni Rivas ang pagsuporta kay Anos. Ipinatawag ni Mizmano si Lady Luce at ipinaalam sa kanya na malapit na ngayon ang Demon King at nataman niya si Rivas ng napakalakas na puwersa na mahirap gamutin ito sa pamamagitan ng mahika. Tinangka ni Mizmano na pagaanan ang paghihirap ni Rivas ngunit inutusan siya ni Lady Luce na iwanan ang biktima habang hinahanap niya ang Demon King sa rehiyon. Lumitaw si Anos pagkatapos umalis sina Lady Luce at Mizmano at gamutin ang ilan sa mga sugat ni Rivas. Nagpatuloy si Anos sa treasure room kasama ang iba pa niyang tropa. Kapag kinuha ni Anos ang kanyang espada, ipinaalam niya sa kanila na dapat siyang bumalik sa nakaraan 2,000 taon na ang nakakaraan upang matuklasan kung bakit naging masama ang kanyang maaasahang general na si Shin Reglia. Sina Shin at Lady Lina ay natagpuan sa liwasang bayan ni Anos at ng kanyang mga tauhan habang hinahanap nila ang nayon. Inamin ni Anos na maaaring nagkaroon ng pagkakaibigan sina Shin at Lady Lina sa paglipas ng panahon habang ngumingiti ito sa sarili. Ipinaalam ni Zeshia kay Eleanor na gusto niyang kumuha ng Pop-Tarts habang naglalakad sila sa nayon, at huminto silang dalawa sa isang stand para bumili. Sa kalaunan ay binili ni Zeshia ang lahat ng Pop-Tarts. Matapos pahintulutang ihayag ang sarili, nilapitan ni Zeshia sina Lina at Shin at inalok ang bawat isa sa kanila ng 2 Pop-Tarts. Nagpasalamat si Lina kay Zeshia sa kanyang kabutihang loob bago nagpatuloy kay Shin. Habang sina Shin at Lady Lina ay inihatid sa kagubatan ng mga espiritu, si Anos at ang kanyang mga kasama ay umatras pabalik sa pagkatago. Si Lina ay kinubkob ng mga engkanto na nagpaalam sa kanya na ang Forest of Spirits ay nawasak sa sandaling makarating sila sa Spirit Forest. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.